po ang kaibahan nito. At ang katotohanan naman po ay matagal na pong mayroon pong remote sabong bago po, ito ho ay bago pa mag-pandemic. Yun nga lamang po, nung nag-pandemic nahinto ito. At nung nagkaroon po naman ng pandemic, di ang naisip nga pong pamamaraan yung pong e-sabong o online sabong. Yun nga lamang po noong pinahinto po ang e-sabong, nakasama na rin po yung remote sabong. This is the off-track betting? Para pong off-track betting, tinatawag naman po nila itong off-cockpit betting station. Pero yun nga po, talagang kahalintulad po ito ng off-track betting. Na kabayo. Ang off-track betting sa kabayo. Opo, kung ang napapanood po ay yun sa kabayo, yun po ay din ng para pong remote horse racing. Napapanood nyo, pero hindi po yung actual. Nakakataya po kayo, hindi po doon sa racetrack, hindi doon sa betting station. Ganito po ang eksaktong konsepto ng off-cockpit betting. So, tingin nyo po ay, alright, kung itutuloy po natin yung off-cockpit betting, yun po ay legal? Kung ito po ay, kagaya nga po ng nabanggit ko po, ang una po ang actually naggawa po ng remote sabong, yung pong Manila Jockey Club, na ito po ay nagpagawa po sila ng sabungan doon sa kanilang racetrack. Yun nga po, ipinapalabas ito sa kanilang mga OTB. Oo nga po, ang kapamaraan ng pagbibet ay halintulad po sa horse racing. Tapos sumunod po nito, mayroon pong isang samahan ng mga magsasabong. Kanila po marahil inaral. Kasi po, ang pagre-regulate po ng sabong, ito po ay nasa ilalim ng mga local government units. Kaya naglagay po sila ng betting station sa loob ng mga licensed cockpit. Pero yun ho ay remote sabong na ho. Tapos ganun din po ay naglagay na rin ho sila sa labas ho ng sabungan, kaya ho tinawag nilang off-cockpit betting station. Pero noon hong panahon na yon, ang kanilang source of authority, yun hong local franchise, dapat to magkaroon ho ng ordinansa ang local government unit na pinapayagan ho yung off-cockpit betting. Okay. Kasi yung traditional sabong, ako po, laki po ako sa sabong Sa probinsya po namin sa Pangasinan, sa Kalasyaw. Napupunta ako tuwing linggo, dyan pumupunta. Yun, legal po yan. Pero LGU pala yan. LGU po ang magbibigay ng permit if they're gonna allow it sa kanilang bayan or not. Opo, sa ilalim po ngayon ng ating pong local government code ay ang local government units na po ang may karapatan na mag-regulate po ng operasyon po ng sabong. Okay, puntahan po natin yung proposal ni Congressman J.J. Suarez na sa tingin po niya ay pwedeng makatulong doon sa mawawalang revenue. Ngayon pong may POGO ban na po tayo. You think makakatulong nga po? Yun nga po, kami po ay inutusan ni House Committee on Appropriations sa pamamagitan nga po ni Congressman J.J. Suarez na amin pong aralin kung muli pong pahintulutan yung remote sabong, kung pwede po bang yung nawala o mawawalang revenue galing nga po dahil nga po sa pagbaba ng POGO, kung ito po ay ating pong mababawi o kikitain. Sa amin pong pag-aaral, kung papayagan po yung pong remote sabong, ay marahil po ay magkakaroon po tayo ng mga 4 na operator. At sa amin po naman pagtatanong sa mga nag-operate nung nakaraang panahon, yung pong 5 billion gross bet sa isang araw, ay yun po ay posible. Ngayon sa amin pong formula na iniisip, ang PCSO po, bilang siya po ang magre-regulate nito, pwede po kaming sumingil ng royalty or service fee. Ang amin nga pong iniisip ay 0.3. Kaya yung pong 0.3 ng 5 billion ay magkakaroon po kami ng service fee of 15 million a day or 450 million a month at 5.4 billion a year. At ganun din po ay kami po ay kukuha ng share naman po ng mga LGU na 0.2 po doon po sa gross bets din po. Kaya po ang ating pong local government units magkakaroon din po ng share sa isang taon na 3.6 billion. Kung ating pong pagsasamahin, ito po ay 9 billion revenue
na ating pong makukuha kung muli pong pahihintulutan yung pong remote sabong. Hindi po yung e-sabong, hindi po yung online sabong. Okay. Pero hindi po ba yan, sa PCSO po talaga at hindi PAGCOR ang dapat mag-regulate o depende po yan sa government kung kanino po ibibigay? Sa kasalukuyan po, wala po tayong malinaw na batas kung kanino pong ahensya ibinibigay ang mandato po ng pagre-regulate dito. Pero nabanggit ko na rin po sa pagpupulo nga po sa House na siguro po kung ito po ay remote sabong at yun nga pong ang i-regulate ay off-cockpit betting station, siguro po ay may higit na kasanayan ang PCSO sapagkat sa kasalukuyan po ay 6,500 Lotto outlet ang amin ng matagal ng panahon na nire-regulate. Kaya pero ito nga po ay siyempre nasa kapasihan pa rin po ng Office of the President kung kanino ipamamahala sakaling pahintulutan po muli ang remote sabong. Sabi niyo po ay pag-aaralan ito. Nakabuo na po ba kayo ng group that will do the feasibility study and gaano nyo po kabilis matatapos ito at kailan nyo po isasubmit ito sa Congress? Actually po ay inutusan ko na ang aming staff na mag-submit na po. Isinabmit na po marahil baka po kaninang umaga yung pong feasibility study at baka po nasa kamay na po ng butihing Congressman J.J. Suarez po ito. Okay. Ulitin lamang po na kung sakali man po magtuloy-tuloy, paano po yung proseso dyan? Yung off-cockpit betting sa mga station, exactly the same as the off-track betting po? Eksaktong-eksakto po. Yung pong halimbawa po, magkaroon nga po ng 4 na operator, so sila po ay magpo-provide ng content na sabong. Sila po ay magkakaroon din marahil ng kanilang sariling off-cockpit betting station. Doon po ipapalabas ito. At yun hong nais maglibang sa pamamagitan ng sabong, sila ho ay pupunta sa mga betting station. Hindi po sila makakataya sa pamamagitan ng online ng kanilang cellphone po. Kaya po yung ating pong pangamba na yung pong baka magkaroon ng access ang ating mga minor, ang ating mga kapatid na OFW, ang ating mga pulis o yung mga empleyado na during office hours ay sila'y nakakataya. Hindi po ito mangyayari. May oras din po ba yon? Kasi parang binanggit nga po ni Pangulong Bongbong Marcos, sabi niya, wag naman yung 24/7. Pag po ba hindi ko kasi ako sanay dun sa off-track betting, ilang beses ba yung taya nun? Tuloy-tuloy din po? Ang amin hong iniisip dito ay siyempre on a limited hours of operation. Marahil ay ang mga 12 to 14 hours siguro po ay sapat na po yan. Oo, pero tuloy-tuloy. Mabilis lang kasi yung yung sabong Totoo po, totoo po. Oo po. Sa pula, sa puti. May mga ganon-ganon doon. Ang isa rin pong may idulot nitong remote sabong ay yung pong employment problem na atin nga pong dulot na rin po ng pagbaban sa Pogo sapagkat sa akin ng pagtatanong, yun yung each betting station ay nangangailangan po ng mga higit na 20 empleyado. At sa akin din pong pagtatanong, bago po napahinto ang mga betting station, ay meron na pong 1,500. Kaya kung hindi naman nga po pahintulutan ng online, marahil ay kayang-kaya po na magkaroon ng 2,000 betting station. At kung makakaroon nga po ng 10 empleyado, ay di 20,000 employees na po ito. At syempre, mayroon po itong ang marami po sa mga betting station ay may nagtatayong restaurant o karinderya. At kaya nangangailangan din ho sila ng waiter, waitresses, cook. At ganoon din ho, ang sabong ho ay napakalaki ho ng industriya. Kaya yun ho, yun ho mga atin ho mga kapatid na mga breeders, yun ho mga nagtitinda ng gamot o poultry supply, yan ho ay magkukuhan din ho yan ng karagdagang chain reaction, no? Lalawak yung pwedeng makinabang doon po sa pag inilagay po itong or itinuloy po itong off-cockpit betting. Totoo po. Ganun pala sa mga ang nakikita ko lang kasi doon sa mga off-track betting, mga nakatayo, mga nanonood lang sila But yes, pwede kang may maliit na karinderya, nandoon nanonood sila, tuloy-tuloy ang bet. Paano po ba ang betting nun? Pag sa off-track, meron po ba yung limit? Kasi all I know is the lotto, 20 pesos. Okay. Pag po sa sabong or sa off-track betting din sa kabayo, may certain limit po ba yan?
Sa off-track betting po, sa horse racing, ay di tatayan po ninyo kung ilan po yung bilang natatakbo sa isang particular race. Ano? Dito naman po sa sabong, ay di pipili po kayo sa dalawang naglalaban. Opo, ang alam ko po niyan ay yung pong... Pero wala pong fix yan, Chairman. Fix na kunwari, 50 pesos lang ang pwede or 100 pesos lang. Ang alam ko po noong nakaraan ho ay meron po silang inilagay na minimum of 100 peso bet. May maximum po ba yan? A maximum of 50,000. Yung gano'n. Per bet. Yun po ang aking pong pagkakaalam. Oo. Kasi yung isabong, minsan, di mo na, yung mga bali-balita lang naman po na milyon ang pinag-uusapan at saka kaya nga ganyan ay naging hindi na makontrol to the point na naririg na o naging kakaroon ng fixer sa mga ganyan po. At least to mako-control, mariregulate talaga. At responsibilidad po yan nung sinasabi nyong 4 na magiging operator. Kung sakasakali po na maapat nga po ang mag-apply at mag-qualify, so responsibilidad din po nila yan. Kasama po sila sa magre-regulate po para po sa mapaayos po ang pagpapatakbo po ng remote sabong sakali po ito ipahintulutan muli. Yung pong numero na ibinigay nyo po kanina, around 9 billion, tama po ba? Opo, 5.4 po sa national at 3.6 po sa ating pong mga local government unit na yun po naman ay kanilang paghahati-hatian, depende po sa gross bets nila sa kanilang pong jurisdiction. Yung kikitain po additional na income ng PCSO, saan po yan mapupunta? Charity pa rin? Kasi hindi naman po kayo nagre-remit ng kita sa national government because you don't get any slice nung pie dun sa budget, sa national budget. Di po ba? Self-generating po kayo na ahensya. So, paano po yun? Health services pa rin po, like the Universal Healthcare Law? Ang kagandahan po nito, yung pong royalty fee or service fee, hindi po ito sakop ng aming charter doon po sa revenue allocation. Kung kaya nga po, ay, ito po ay pwedeng portion of this or the entire net proceeds from this ay pwede pong ating i-earmark, halimbawa po sa construction of specialty hospital sa Visayas o Mindanao, mga cancer center. Pwede pong, ang portion din po nito ay ating pong itulong sa scholarship program para ating pong malunasan ang kakulangan ng ating pong mga nurses at health workers. Who will decide on that? The Congress po? Pwede po ngayang isama kung halimbawa po magkakaroon na executive order na pahihintulutan nga po na ang PCSO ang mamahala nito. Pwede pong isama na doon po sa executive order na gagawin na portion or entire net proceeds will go to that charity work. Yun nga pong construction of specialty hospital, cancer centers, or to finance the scholarship program for the nurses. Ngayon pong naisumitin nyo na po yung study kay Congressman J.J. Suarez, more or less, ano pong nakikita nyong gaano kabilis po ito may papatupad or hindi pa rin sigurado? Marahil kung ito nga po ang kanilang naiisip na isang kaparaanan upang yun nga pong mga mawawalang revenue sa POGO, ay siguro po ay baka gagawa po sila ng House Resolution to recommend it to the Office of the President to once again allow the remote sabong operation. At kung nakikita naman nga po nila na baka mas mahusay pamahalaan ng PCSO, so kami po marahil ay di sasabihan na at na gumawa naman po ng IRR na kagaya rin po ng aming ginagawa sa Lotto operation o tsaka po sa STL operation. Okay, for now, iwanan muna po natin yan mga kapatid at habang hinihintay natin kung hanggang saan ba ito, kung magtutuloy-tuloy ba or may kokontra dito, pero yan po ay wala na po sa kamay ng PCSO, nasa mambabatas na po yan. Puntahan ko po ang Lotto. Kamusta? Kamusta po ang revenues natin sa Lotto? Pa rin po natin dito sa studio ang chairman po ng PCSO Board of Directors, Chairman Felix Reyes. At bago po tayo pumunta, Chairman Reyes, doon po sa ating mga charity programs ng PCSO, kanina pinag-usapan kasi natin itong off-cockpit betting, yung posibleng pagbabalik. Kasama natin ang isang caller, napatawag siya narinig niya yung pinag-uusapan natin mula sa Mandaluyong, si Sabrina. Hi Sabrina! Hello po. Magandang hapon. Magandang hapon din po. Ang balita namin, gusto mong maibalik yung remote sabong.
Yes, ma'am. Bakit? Ano ka ba dati? Dati po akong teller na sumasahod po ng 600 per day po. Tapos po, sa katagalan po, naging supervisor po ako at naging 25,000 po yung aking sahod. Sahod. So ngayon, kailan ba siya huminto? Gaano ka katagal naging teller at naging supervisor? Mga ano rin po, mga 2 taon or 1 kalahati po ata. Hanggang mawala rin ito, na-suspend. Ay, Opo. nagpandemya, tama ba? Opo. Tapos hindi na nabalik. Okay, paano ba yun, Chairman? Nung nag-pandemic, nawala yung off-cockpit betting natin. Opo, dahil po sa pagbabawal, yung pong interaction nga po, Oo. gawa nga po ng COVID. Tapos, nag-take over na yung isabong. At nung nagkaroon na rin po ng konting kaluwagan, bumalik na rin po yung remote sabong, kasabay po ng online sabong. Okay. Nagsabay po sila. Hindi ka ba nakabalik bilang supervisor nung nagbalik na yung off-cockpit betting, Sabrina? Bali, po kasi, after pandemic po ako nakapasok sa trabaho. Tapos po, anong May po, nawalan po ako ng trabaho 2 years ago po. Dahil? Nag-stop na po, pinatigil po. Kasi lahat, isabong and the off-cockpit betting sabay-sabay nawala, na-suspend. Nung po nga pinahinto po ay kasama na po ang isabong at remote sabong. At remote sabong. Nadamay po yung remote sabong. Oo, nadamay. Hindi na klaro yun, Hindi na klaro. Yun nga po. Nadamay-damay na. Pero again, that's just suspension. So, Opo, ang daling i-lift yung suspension on the off-cockpit bet. So kung sakali po ay di magkakaroon po ng bagong kautusan na ililift po yung suspension pagdating po sa remote sabong. Kaya Sabrina, gusto mo rin bumalik, Maraming gusto ko po. Grabe. Pero noong nagkaroon ng isabong na di parang naging kakumpetensya nyo yung isabong, 'di ba? Doon sa off-cockpit betting, naapektuhan ba kayo? Kita-wise, yung mga nagbe-bet. Sa tingin mo dapat talaga yung remote sabong lang, yung off cockpit betting lang ang ibabalik talaga? Sabrina? Ay, naputol. Susan, naputol yata si Sabrina. I'm sure kumain din po yun ng kita, naapektuhan din po. Meron ba Yun nga po kayong sinabi ko datos? kanina, na ang isa pong betting station ay kinakailangan po mga 10 pong empleyado. Doon po more or less ay 5 or 6 po ang teller na kinakailangan. Eh nun nga po 1,500 na, kung magiging 2,000 po ay halos, kaya nga po mga more than 10,000 din po ang mga tellers ang nawalan po ng trabaho nung pong ipinahinto po yung remote sabong. Pero Chairman, nung nagkasabay, may isabong and then may remote, naapektuhan ba yung remote nung lumakas yung isabong? Humina po ang remote. Humina po ang remote sabong. Oo. Ayun, Sabrina. Po. Ayan. So, noon, ilang kayong mga teller dun sa pinagtatrabahuhan mo? Mga 5 din po kaming teller nun. Oo. So, lahat. Kasi naging kalaban po namin yung nag-online po eh. Oo, kaya So, humina. mas gusto po namin na ibalik po yung remote. Tsaka bawal din po yung mga minor sa amin. Oo, yun ang maganda. Mas Betting control. station lang po sana. Oo. Alright. Ayan, nakarating na kay Chairman. Actually, inaaral na nila, but it will all depend sa ating mga mambabatas. Kung talagang malilift yung suspension at maibabalik yung off-cockpit betting. Thank you for... Sana po. Oo nga. Thank you. Ay, anong trabaho mo ngayon? Wala po. Nag-aalaga po ng bata. Sige, malay natin, 'di ba? Para pag nakabalik, it will create more jobs also, sabi nga ni Chairman. Thank you for calling, Sabrina. Maraming salamat po. Ayan. Isa lang 'yon doon sa